Ating mong pag-aaralan sa tanghali pong ito ay may title pong The Heart God Desires. O ang pusong ninanais ng Diyos. Ano ba ang nais ng Diyos sa ating mga puso? Sa Matthew chapter 5, verse 7, 1 to 6. Pasahin po natin yung ating key text. Okay, sabay-sabay po tayo. Ready? Go. Huwag kayong gayong troso ang nasa mata mo. Kapag kunwari, sapagkat yuyurakan lamang nila, tayo pa manalangin saglit. Lord, sa tanghali pong ito, kami po ay nagpapasalamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, O God. Thank you po, Panginoon, na dinala niyo po kami sa lugar pong ito, O God. Lord, iniiling po namin na samahan niyo po kami, Father God, sa aming pag-aaral. Binubuksan namin, Lord, ang aming mga puso, aming isipan, ang aming mga buhay, Lord, na ikaw ang siyang malayang kumilos, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ang inyong lingkod, Panginoon, sa tanghali pong ito ay gamitin niyo lang po, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, ang katotohanan ng iyong salita, Panginoon, ang makita po namin sa araw pong ito. Pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang context po niyan, ito po ay isang bahagi lamang ng Sermon of the Mount. Pinangaralan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod, ang kanyang mga alagad sila sa bundok. Pinayuhan ni Jesus ang kanyang mga alagad, ang sabi po niya, mamuhay kayo ng may tamang puso, may maayos na ugali, hindi lang sa panlabas, maging sa panloob na pagbabago. Ulitin ko po, may tamang puso, tamang ugali, hindi lang sa panlabas, kundi sa panloob na pagbabago. Ating pong proposition sa umaga pong ito, ang simbahan ay hindi para sa perpekto, kundi para sa mga taong patuloy na binabago ng Diyos. Kaya ang tamang tugon ay hindi paghahanap ng mali sa iba, kundi pagsusuri ng sarili. Isa lang po ang ating pag-usapan sa umaga pong ito. Ang suriin ang ating sarili. This time, wag mo munang pansinin yung katabi mo. Wag mo munang kausapin. Kailangan mo mag-focus sa umagang ito kasi merong ituturo ang Diyos sa iyo na kailangan nating mai-apply after ng mensaheng ito. So, pakisabi sa iyong katabi, wag mo akong kakausapin ha. Huwag mo akong papansinin. Alam niyo po, ginagawa po natin ng self-evaluation madalas tuwing mag-start ng taon or bago matapos yung taon. Pero actually, mali po yung kaisipan na yun eh. Alam niyo po kung bakit? Ang pagsusuri sa sarili, hindi po siya ginagawa pagkatapos ng taon or bago magsimula ang taon. Actually, ginagawa po siya araw-araw. Araw-araw, ina-assess natin ang ating sarili. Ilang oras po meron sa isang araw? 24 hours. Sa loob ng 24 hours na yun, malamang at malamang, meron tayong mga gawang hindi tama. Meron tayong mga gawang tama at madalas marami tayong mga gawang mali. Kaya kapatid, kahapon, pag uwi mo, inassess mo ba yung sarili mo? Kamusta ako buong maghapon-kapon? Ako nung inassess ko pa yung sarili ko kahapon, pagod na pagod pa ko. Pagod na pagod ang aking lupang katawan. So, yun po, doon ko po nakita na kailangan ko ng pahinga. Kayo po, sa tingin ninyo, anong nakikita ninyo? Kamusta kayo buong maghapon kahapon? Ako, Pastor, nagwalwal ako, nagpunta ako sa mall, in-enjoy ko yung bakasyon, bili ako ng mga gadgets, yung mga gusto ko. So wala pong masama doon. Maganda po, ina-assess po natin ang ating mga sarili. So alam niyo po, kasi pwedeng hindi natin napapansin, o pwedeng napapansin natin na parang ang daming late every youth service, every second service. Ang daming late. Pero baka ikaw din, late ka rin. Tingnan katabi mo, turo-turo ka pa, ikaw din naman. late ka din naman eh. So maraming napapansin natin na bakit yung preparation ng iba parang kulang. Parang hindi nila pinapahalagan. Pero kung titignan natin, baka tayo rin. Baka hindi tayo prepared talaga sa ministry po natin.
O baka naman minsan, marami tayong napapansin, ang daming pangit na ugali sa church. Si ganito, madalda, si ganyan, maingay, si ganito, ganyan, ganyan. Pero baka tayo rin, ganun din. Baka po tayo rin, ganun din po ang ating mga ugali. Kaya po, titignan po natin sa umaga pong ito, ang ating mga sarili. Number 1, check your heart before check others. Suriin mo muna ang iyong puso bago mo suriin ang iba. So, alam niyo po, inutusan tayo ng Diyos na mag-correct ng tao. Bukod sa pag-win, mag-disciple, kasama po yun. Kasama din po ang pagko-correct, pagre-rebuke. Kasama po yun. Pero bago po tayo mag-correct, mag-rebuke ng ibang tao, check po natin ang ating mga puso, ang ating mga buhay. Kamusta po ang ating mga buhay? Meron po kasing problema kapag nag-check tayo ng iba, pero tayo hindi natin chine-check ang ating mga sarili. Letter A, the danger of a judgmental heart. Sabi po sa text po natin sa aklat ng Mateo, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Common na common po ito sa hindi lang po sa church pa din, kahit maraming simbahan. Marami po napapansin, gatroso, mas malaki pa sa troso, nakikita natin sa kapwa natin, pero tayo pala mas malaki pa dun kumpara sa nakikita natin. Kaya po sabi ko dyan sa verse 4, paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't alisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo. Ano pong pinapakita po niyan, mga kapatid, mga kabataan? Madalas, mas mabilis tayong makakita ng pagkukulang ng iba kaysa sa sarili nating kahinaan. Napakadali kasi makita. Sobrang dali para sa atin na makita ang mali ng iba, pero hirap na hirap tayong makita yung sarili nating mali. Nature natin mga tao yon. Nature natin yon. Ako okay ako, maayos ang buhay ko. Pero ikaw, parang ang dami mong problema. Bakit po? Kasi hirap na hirap tayong i-assess ang ating mga sarili. At doon po dumadating ang point na tayo po yung nagiging mapanghusga na. At sabi po diyan, judgment without self-awareness leads to pride. Ang panghuhusga ay nagdudulot po ng spiritual na kayabangan. So, alam niyo po, siguro mga few months nang nakalipas, meron pong nag-trend sa Facebook, even sa iba't ibang platform, social media, TikTok, Instagram, lahat po, ang dami. Meron pong isang artista na talagang sumabog sa social media kasi parang ipinapahayag niya ang kanyang pananampalataya sa maraming tao sa maling kaparaanan. So, alam niyo po, nag-trend siya sa tao, hindi dahil sa tama yung kanyang sinasabi. Nag-trend siya sa mga tao sa social media dahil mali ang pagkakasabi. Kasi may iba ang motibo. Alam niyo po, wala pong problema sa mag-correct. Trabaho po natin yon. Tayong mga cell leaders, tayong mga mananampalataya, i-correct natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Trabaho po natin yon. Kapag feeling natin, yung kapitbahay natin, yung kasama natin, nawawala na, paalalahanan mo. Pero bago po natin gawin yung mga bagay po na yon, ang pinakamagandang gawin natin, i-check po natin ang ating mga sarili. Minsan kasi, di ba, nagtuturo tayo, nag-devotion ka na ba, kapatid? Nakailang devotion ka na? 3 times na po. Oh, very good. Kayo po, kuya, nakailang devotion na kayo? Ikaw, nakailang devotion ka na? Ibinabalik bigla yung tanong eh. So, kailangan tayo muna talaga ang mag-check sa ating mga sarili. Mga kapatid, mga kabataan, baka po hindi natin napapansin, nagiging mayabang na po tayo sa mga taong nakakausap natin, sa mga taong ikinokorek natin. At sometimes, hindi po tayo aware na nagiging mayabang na talaga tayo, nagkakaroon na tayo ng pride sa ating mga puso. Alam niyo po, ang mapanghusgang puso ay nagpapakita po yan ng spiritual na pagmataas. At kapag lagi nating napapansin o pinapansin ang mali ng iba, maaaring makalimutan na natin ang sarili nating kahinaan. Kapag lagi mong pinapansin ng kapwa mo, yung katabi mo, nakakalimutan mo na ikaw marami ring kapalpakan. Marami ring kahinaan. Kaya tigilan po natin, iwasan po natin na tignan lagi si ganito, si ganyan, si kabilang network, ganito, ako okay naman. Iwasan po natin yon.
Talagang lagi natin i-check, sarili po muna natin bago ang ibang tao. Meron pong istorya ng isang mekaniko, tapos lagi po siya nagpapagawa doon sa tao na yon. Ang dami niyang kayang gawin na sasakyan. BMW, Honda, ano pa bang mga type ng mga sasakyan, mga model. Ang dami niyang alam na sasakyan, na buuin. Pero isang beses, nagtanong itong nagpapagawa sa lalaki, sabi niya, ang galing mo naman maggawa, ang galing mo, husay-husay mo sana sa makina. Sabi niya, magaling ako eh. Best ako eh. Ang galing ko nga. Pero napansin ng lalaki, bakit yung sasakyan mo sa gilid, bulok-bulok na hindi mo ginagawa? Sabi ng mekaniko, hayaan mo yan. Mas passionate ako mag-ayos ng sasakyan ng ibang tao, mas gusto kong gawin yon. At kung titignan po natin, ganun din tayo minsan. Mas gusto nating ayusin ang buhay ng iba kaysa ayusin ang buhay natin. Mas gusto nating ayusin ang buhay ng iba kaysa sa buhay natin. Madaling makita at ayusin ang problema ng iba. Totoo yan. Actually, ngayon nga lang, ang dami nating nakitang mali. Tama po ba? Pagpunta mo pa lang dito siguro, ang dami mo na nakitang mali. Madaling makita yung mga bagay na yon. Madaling mahanap yung mga bagay na yon. Pero, pag sarili na ang pinag-uusapan, dito tayo hirap na hirap. Parang okay naman ako, pastor. Maayos naman ako eh. Okay naman ang devotion ko. Hindi ibig sabihin perfect ang devotion, okay ang spiritual life. Hindi po ganun yun. Hindi po ibig sabihin present ka every Sunday, matured ka na. Hindi po siya ganon. Nakikita po talaga yon kapag inassist natin ang ating mga buhay. Sabi po sa Kawikaan, chapter 13, verse 10, ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan. So, ibig sabihin po, kapag mali o meron tayong spiritual na kayabangan, nagiging sanhi tayo ng division sa loob ng church. So kapag ang isang tao nagiging mayabang, sabi po diyan, kapag ang isang tao ay nagiging mayabang sa kanyang spiritual na kalagayan, iniisip na siya ay mas matuwid, mas malapit sa Diyos, o mas tama kaysa sa iba. Nawawala ang diwa ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Sa halip na magtayo ng relasyon, siya ay nakakasira. Ang goal po natin, mag-build ng relasyon sa mga tao, sa kapatiran sa pananampalataya. Yan po ang goal natin. Pero kapag mali po ang motibo at hindi po tama ang puso natin, imbis na tulay ang magawa natin, ang nagagawa po natin, pader. Imbis na tulay, papunta sa maayos na ugnayan, ang nagagawa natin, pader, para mamagitan sa dalawa. Mga kapatid, ano ang ginagawa mo? Ikaw ang nakakalam yan. Ano ang ibinibuild mo sa tao? Tulay ba o pader? Imbis po na relasyon ang mabuild natin, pader ang nagagawa natin sa kanila. Kaya po sana ang panalangin ko po, mawala po sa atin yung I am always right mentality. Ako ang laging tama mentality. Magaling ako, kaya ko yan. Hindi tayo nakikinig sa iba. Kasi ang alam natin, ito yung nakasanayan ko, ito yung tama. So wala pong masama na aminin natin na mali tayo. Hindi po sign ng kahinaan ang pag-amin na mayroon dapat baguhin sa atin. Number 1, check mo natin ating mga sarili bago ang iba. Sa letter B, the healing of a loving heart. Pwede bang pakibasa ng mga kabataang babae? Ready? Go. Ulit po, mga kabataang babae, ready? Go. Mga lalaki naman po, ready? Go. Amen. So, gaya po na nabanggit ko po kanina, sabi po, correcting others, next po, correcting others is not wrong. Isa po yung sa goal natin, mag-correct, mag-rebuke, magtama ng mga tao. But the heart must be right. Kailangan tama yung puso. Kailangan tama yung motibo. Minsan kasi may mga nagko-correct, kaya nagko-correct kasi galit na, punong-puno na eh. Punong-puno na ako sa iyo, kaya kita pinapagalitan. Parang gigil na kaya sinermonan eh. Dapat, tama rin po ang ating puso sa correction, sa correcting. Amen po ba? Sabi po diyan, our goal is
Restoration, not condemnation. Ang goal natin, buuin muli sila, mabuild ulit sila, ma-encourage sila, hindi husgahan. Kaya marami pong mananampalataya, maraming Kristiyano, parang Diyos na eh. Bakit sila nang humuhusga? Sila ang nag-judge sa tao. Ang goal po natin, mapanumbalik yung kanilang sigla, hindi hatulan. Pakasay po, mapanumbalik, hindi hatulan. Bakit po? Sa panahon po natin ngayon, marami pong tao, wasak ang puso. Marami pong mga kabataan, broken family. Marami po marami pong neglected sa loob ng tahanan. Marami po ang sira ang pamilya. Maraming may problema. Pero kung i-correct po natin sila sa paraan na hindi tama, imbis na lumapit sila sa Diyos, baka mas lalo lang silang lumayo. Sabi nga po, correcting others is not wrong, but the heart must be right. Alam niyo po, minsan hindi po natin namamalayan, hindi tayo nagiging aware. Akala natin natutulungan natin ang ibang tao, pero ang totoo, unti-unti na silang lumalayo dahil sa atin. Tignan mo yung katabi mo. Huwag naman sana umalis yan pag kinokorek. Kaya po nakaka-bless po na yung mga taong kasama natin, ilang beses na ako na DA. Alam niyo ba yung DA, naabutan niyo po yon? Disciplinary action. Kapag part ka ng isang ministry sa church, tapos meron kang ginawang kalokohan, i-DA ka. Ibig sabihin, hindi ka muna makakaganap. Pero dapat present ka lagi sa church. Present ka sa cell group, i-DA ka. Maraming beses na po akong napagalitan. Maraming beses na rin po akong nasermonan. At natutuwa po ako sa mga taong dumaan sa ganong klase na still nandito pa rin. Pwede ang palakpakan natin ang buhay ng bawat isa. Yang tao na katabi mo na yan, maraming beses na napagalitan niya ng leader niya. Maraming beses na napagalitan, maraming beses na ipini-ID yan. Dinala mo na sa Big Bro, ayaw. Sabi, Big Bro lang katapat ko. Dinala sa ibang kapiyan, ayaw pa rin. Dinala mo na sa Starbucks, ayaw pa rin eh. Pero still, nagpapatuloy pa rin. Pakisabi nga sa iyong katabi, salamat, nandito ka pa rin hanggang ngayon. Ang goal po natin, restoration, hindi po condemnation. Alam niyo po, kapag tama ang puso natin, mga kapatid, mga kabataan, kapag tama ang puso natin, nagiging tama rin po ang perspective natin eh. At kapag tama ang perspective natin, nagiging compassionate po tayo. At kapag nagiging compassion tayo, meron tayong puso na talagang ginagawa natin ng maigi, alam niyo po, ang bunga po nun, tulay, hindi pader. Saan po nagsisimula ang lahat? Saan po nagsisimula ang lahat? Kapag tama ang puso. Healing, hindi hurting. Dapat healing ang napuproduce natin sa tao. Hindi every time na kinakausap natin, lagi nilang umiyak, Pastor, pinapagalitan mo na naman ako. Si leader, pinapagalitan mo na naman ako. Lagi mo kong pinapalo. Lagi mo kong sinasabihan. Dapat po, ang napuproduce natin talaga, lumalabas sa ating mga bibig, nare-receive nila healing. Pakasay po, healing. 1 Thessalonica chapter 5, verse 11. Sabi po diyan, ay wala po yung 1 Thessalonica. Sige, babasahin ko na lang po. Sabi po sa 1 Thessalonica chapter 5, verse 11, dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo, tulad ng ginawa ninyo ngayon. Kaya mga kapatid, bago ka magsalita, mag-pray ka muna. Bago mo ibuka ang iyong bibig, manalangin ka muna. Bago ka mag-correct, mag-reflect ka muna. Self-evaluation is not weakness. It is a sign of maturity. Hindi kainaan na aminin nating may mali. Hindi kainaan na aminin nating nagiging defensive na tayo. Hindi kahinaan na aminin natin na puro tayo paninisi sa ibang tao. Hindi kahinaan yon. Kaya natin in-evaluate ang ating sarili para meron tayong baguhin. Kasi po, hindi tayo makakapagbago ng ibang tao kung tayo mismo, hindi pa tayo binabago, ayaw natin magbabago sa Diyos. Alam niyo po, kapag nagkakaroon tayo ng self-evaluation, nag-evaluate po tayo, tinatanong natin sa Diyos, Lord, tama pa ba yung ginagawa ko? Tama ba itong ministry na ibinigay mo sa akin? Kapag nag-evaluate po tayo, tinatanong natin si Lord, Lord, may mali ba sa ugali ko? Bakit? Nag-serve naman ako sa iyo, pero bakit sila bumibitaw?
May ano ba sa ugali ko? May hindi ba tama? Nakaalin pa ba, Lord, yung puso ko sa'yo? Alam niyo ba yung mga tanong po na yan, dapat ginagawa natin yan araw. I-check natin, tama pa ba yung ginagawa natin? I-check po natin, okay pa ba yung ugali natin, yung karakter natin? Check natin yung puso natin, naka-align pa ba to sa Diyos? O baka gusto na lang natin ginagawa natin, nag-enjoy na lang tayo, pero hindi na ito ang pinapagawa ng Diyos sa atin. I-check po natin ang ating mga sarili. Pangalawa, be the example you want others to follow. Maging halimbawa ka na nais mong tularan ng iba. Unang Timoteo chapter 4 verse 12, eksakto po yung verse kasi pangkabataan po ito ang kausap po dyan ni Apostle Pablo si Timoteo. Pwede mo pakibasa ng lahat? Okay, sabay-sabay po tayo. Ready? Go. Huwag mong hayaang ang kausap po dyan si Timoteo, ini-encourage po dyan na maging example siya sa kanyang mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po yun. Dapat po nagiging example po tayo sa katabi natin. Amen po ba? And tanong, nagiging good example ba talaga tayo? Nagiging halimbawa ba talaga tayo sa ating mga katabi? Lahat po tayo ay tinawag ng Diyos, hindi lang para magturo. Tinawag po tayo ng Diyos para maging buhay na halimbawa sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Hindi ka tinawag ng Diyos para magturo at magsalita lang. Tinawag po tayong lahat ng Diyos para maging buhay na halimbawa sa iba. Sino-sino bang magpapalakasan sa loob ng simbahan? Sino-sino bang magpapalakasan sa loob ng cell group? Di ba wala namang iba kundi tayo rin. Kaya dapat po, huwag nating hayaan na tayo ay hamak-hamakin ni inuman. Ay, kabataan lang yan. Ay, matandaan na yan. Ay, walang pinag-aralan yan. Ay, walang kayang gawin yan. No. Sabi po dyan, sa sikapin nating maging halimbawa sa mananampalataya. Saan daw po? Sa salita, sa pag-ugali, sa pag-ibig, pananampalataya, at malinis na. Ang dami pong dapat nating trabahuin sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya, at sa malinis na pamumuhay. Ibig sabihin po, hindi lang dapat sa salita nagiging tama. Dapat namumuhay din ng tama. Ulitin ko po, dapat hindi lang sa salita, puro tamang sinasabi. Dapat namumuhay din sa tama. Sabi po diyan, ang mundo ay hindi po nakikinig sa mga sinasabi natin, kundi mas tumitingin sila sa ginagawa natin. Nag-agree po ba kayo na maraming tao, sabihin natin, kahit mga kilala natin, dito lang sa Bulacan, maraming tao, mas tinitignan nila yung buhay natin, yung ginagawa natin, kaysa doon sa sinasabi natin. Kaya, pakisabi sa iyong katabi, mag-ingat-ingat ka. Ingat-ingat ka kung ano-ano sinasabi mo. Kaya sabi natin lagi, praise God. Nagmamaini tayo, thank you Lord. Anong pinagpo-post natin ng mga Bible verses sa Facebook, sa Instagram, ang dahil mong pinopost ng mga quotation na talagang nakaka-bless. Pero pagdating sa application, sumasablay. Pagdating sa application, nakikita, parang hindi nakikita yung pinost niya. Nasabihin, feeling blessed, pero yung buhay ang daming kaaway. Kabataan, pakisabi mo lang sa iyong katabi, mag-ingat tayo. Ang tao po tumitingin sa mga bagay na ginagawa natin. Be an example in our speech, sa ating pananalita. Yung mga sinasabi po natin, alam nyo po, maliit po na porsyento lang yan eh. Yung mga bagay na sinasabi, ako po, nagpipreach po ko sa inyong harapan. Yung pinipreach ko po, yung salita po ng Diyos sa inyo, to, maliit na porsyento lang po to na marireceive po ninyo. Pero malaki pong epekto nito sa inyo after po ng mensahe. Anong gagawin mo after mo marinig ang message? Anong gagawin mo after mo marinig ang mensahe? Sino sa inyo nakarinig na ng 500 sermon sa kanyang buhay?
Sa buong buhay niya, simula naging Kristiyano siya. Ako po, estimated ko siguro mga nasa 1,000 na rin na mensahe na napakinggan ko. Sa dami ko pa namang napunta ng mga conference, mga preaching. Pero what if sabihin ko po sa inyo, yung 1,000 sermons na narinig ko, pwede yun mawala lang kung hindi ko i-apply. Pwede ba mangyari yun? Bali walang salita kung walang application. Kaya po sa cellphone po natin, meron tayong dalawang pinag-uusapan, instruction and, ano pa yung isa? Inspiration sa instruction. I-inspire ka, talagang palalakasin ka. After nun, i-instruct ka, anong dapat mong gawin? Merong application. Dapat nagiging mabuti tayo sa pananalita po natin. Sabi po diyan, nung tumanggap tayo kay Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. Dapat namumuhay tayo sa pananampalataya. At dapat nagiging halimbawa din tayo sa iba. Because you and I are called by God not only to speak, but to be an example in our speech. Hindi lang dapat puro salita. Hindi lang dapat puro salita. Dapat nagiging halimbawa po tayo sa pananalita. Magaling ka nga magsalita, ang dami mo namang kaaway. Ang usay-usay mo nga mag-preach, ang dami mo namang kaaway. Mausay ka sa pagko-consolidate, pag-win, pag-i-invite, tapos paglabas mo na, ang dami mong kaalitan. Bali, wala din po. Kaya nga po, pinapayuhan tayo na talagang ingatan po natin ang ating mga sarili. Dapat po ang lumalabas sa ating mga bibig, yung talagang nakakapag-encourage lang. Bakit po? Kasi po ang salita po natin, pwedeng maka-encourage yan, pwedeng maka-discourage yan. Pwedeng makapag-angat yan, pwedeng makapagpabagsak yan. Yung salita mo, pwede yang mas lumalim sila sa pananampalataya o pwedeng mas lumayo sila sa Diyos. Kaya kapatid, ingatan po natin yung ating pananalita. Mga simpleng natisod ka lang, ay, praise the Lord. Marami ako narinig pag ayaw ko pong gamitin yung word na baka kasi naka-record kasi ito. Mga pagalitan ako eh. So may mga words tayo minsan na nababanggit. Akala natin okay lang. Pero sa ibang tao, iba pala ang dating. Parang ang pangit pakinggan. Bantayan po natin ang ating mga sarili. So bantayan po natin ang ating mga pananalita. Sabi po sa Efeso chapter 4 verse 29. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo ay makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makakarinig. For short, avoid gossip. Mga chismis-chismis yung mahilig sa chika. Ang latest ngayon, hindi na lang babayang mahilig sa chismis. Meron akong kilala, kalalaking tao, chismoso. ang galing sa chika-chika eh. So alam niyo po, iwasan po natin ng mga alam mo yung chismis, yung maling impormasyon na binanggit mo sa ibang tao. Hindi pa naman confirm, pero yung pagkakakwento mo sa kanya, confirm na, ito talaga yun. Tapos isinalin sa iba, kinuwento sa iba. Nag-iba na yung kwento, isinalin pa rin sa iba. Iba na yung istorya. Ang dating nandun sa tao, kawawa yung involved. Kawawa yung tao. Avoid negative speech. Avoid judgmental words. Yung sabihin natin, parang ang gara mo ngayon. Parang iba-iba yung mga pinagsasabi natin. Iwasan po natin yung mga gantong klaseng pananalita. Amen po ba? Sabi po dyan sa Kawikaan, chapter 18:21, verse 21a, ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. Ano pong ibig sabihin yan? Yung binabanggit po diyang kamatayan, hindi yan literal na kamatayan. Ang binabanggit po diyang kamatayan, pagkasira, pagkawasak. Kaya yung dila po natin, meron tong kapangyarihan magbigay ng buhay, pwede rin makapagbigay ng kamatayan sa tao. Pwede rin makapagbigay ng pag-asa sa tao, at the same time, pwede mong sirain ang buhay ng tao. At alam ko pong, alam nyo yan, marami ng tao, marami ng magkakaibigan, ang nasira ang relasyon dahil sa pananalita, dahil sa chismis, dahil sa iba't ibang impormasyon na ipinakalat. Kaya po, imbis po na yan po ang piliin natin, ang piliin na po natin mga salitang makakapag-encourage sa kanila. Mga salita na makapag-aangat sa kanila. Salita na punong-puno ng biyaya ng Panginoon. 1 Thessalonica 5:11. Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. So yung katabi mo din, dapat pinapalakas mo yan. Amen po ba?
Magtulungan po tayo kasi po family po tayo dito. Hindi lang tayo basta hindi lang tayo basta denomination. Hindi tayo basta IRM lang. Kundi family po tayo. At sa pamilya po, kapag merong pinanghinaan ng loob, kinakamusta. Tanongin mo yung katabi mo, kamusta ka ngayon? Kapag feeling mo parang ang lamya-lamya niya, kamustahin mo. Paalahanan mo lang. Mga salitang makakapag-encourage sa kanya, mga salitang makakapag-angat sa kanya, salitang punong-puno ng biyaya. Hindi lang po sa pananalita. Letter B. Bumalik, B. Be an example in action. Acts chapter 2, verse 17. Sabi po diyan, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Nag-a-agree po ba kayo na maraming tao magaling magsalita? Pero hindi lahat magaling sa pagkasabuhay ng kanilang sinasabi. Nag-a-agree po ba kayo na marami talagang mahusay? Sa Pilipinas nga lang ang taas ng pinag-aralan. Nasa gobyerno, corrupt. Nakakalungkot. At sa church, nangyayari din po yan. Maraming mahusay sa loob ng church, pero hirap na hirap i-apply yung mga tinuturo. Alam niyo po, sabi po diyan, next po, sa Santiago chapter 2, verse 17, binigyan po ng emphasis dito ni Santiago, yung aklat po na yan, na faith without works is dead. Ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ang ibig sabihin po nun, patay. Sa kabilang banda po, sa book of Efeso, sa Ephesians chapter 2, verse 8-9, iba naman po ang binabanggit po dito. Sabi po diyan, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa. Walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Titignan po natin mga kapatid, sa sulat po ni Apostle Pablo, salvation is by faith alone. Pero sabi ni James, kailangan may gawa. Kasi ang walang gawang pananampalataya, patay. Pero sabi naman ni Apostle Pablo, sa pamagitan ng pananampalataya mo, naligtas ka na. At alam niyo po, ito pong book po na yan, ang dalawang book na yan, pinagbabangga lagi yan. Kaya mga kapatid, mga kabataan, mag-ingat po tayo sa pakikinig po natin ng mga preaching. May mga nagsasabi po, may mga preaching po ngayon na lumalabas na kahit faith lang ang meron ka, solve na yon. Manampalataya ka lang kay Kristo, yun na yun. Kahit walang bunga, yun na yun. Pero alam niyo po, sabi po diyan, binigyan po, sa mensahe po ni Pablo, titingnan po diyan, tumitingin siya sa ugat ng kaligtasan, yung faith. Sa sulat naman po ni Santiago, tumitingin siya sa bunga, o yung kaligtasan, yun naman yung ating gawa. Para mas maunawaan po natin sa isang puno. Sa isang puno, meron po yung ugat. Yung ugat, yan po yung pananampalataya natin. At syempre, kapag healthy ang ugat, diniligan araw-araw, nasisinagan ng araw, ano pong nangyayari? Tumutubo ang dahon, nagkakaroon ng bunga. Yung bunga po yun yung works. So, ibig sabihin, magkasama yung dalawang yun, hindi nag-aaway po yun. Hindi po dapat pagtalunan yun. Sabi kasi, Pastor, kahit walang gawa, okay na kasi meron naman akong pananampalataya Pero sabi naman ni ganito, kailangan dapat merong bunga. Dapat po talaga merong bunga. At ibinigyan po dyan sa isang puno, kapag healthy ang ugat, nagkakaroon talaga dapat ng bunga. Kaya po mga kapatid, kapag sinasabi natin na okay ang aking ang aking spiritual na buhay, healthy ako. Kumpleto ako ng devotion, okay ang buhay ko, pero walang bunga, merong problema. 10 years ka nang umaten, 5 years ka nang umaten, leader ka ng church, marami kang ministry sa church, ang dahil mong ginagawa. Akala natin, yun na yung bunga. Hindi po yun ang bungang hinahanap sa atin ng Diyos. Mga maliliit na porsyento lang po na bunga yun. Ang hinahanap sa atin ng Diyos, yung buhay talaga natin. Yung puso po natin. So, kaya nga po mga kapatid, sabi po dyan, may faith ako, kaya okay lang kahit walang gawa, X po yan. Ang tama ay may faith ako, kaya makikita ito sa aking gawa. Huwag po tayong masolve na faith lang ang meron tayo, walang fruit, walang bunga. Dahil ang tunay na pananampalataya, merong bunga.
Ilang taon ka ng mananampalataya? Ilang taon ka ng Kristiyano? Dapat mayroong bunga. Kahit paunti-unti, nagkakaroon ng bunga. Pastor, ako dati mayroon akong bisyo. Ang bisyo ko dati, nag-yosi po ako. O sige, ilang ano ka na, nakakailang araw, nakakailang yosi ka lang sa isang linggo. Siguro mga 4 na beses. Totoo po to, may ganito pong kwento. 4 na beses. So, sige, okay yan. Praise God, nakaka-4 ka na lang. Sige, next time, ang goal mo, maging 3 ka na lang. Paunti-unti lang. Hanggang sa maging 2 ka na lang. Hanggang sa maging 1 ka na lang. Hanggang sa tuluyang mawala na yon. Totoo po yun. Kasi po ako po talagang maninigarilyo din po ako. Ako to po nanginginom din. Malakas din po akong uminom. Pero paunti-unti lang talaga, inalis ko po yun. Ako po ay addict sa computer games. Sa computer shop, kaya ko na. Nakwento ko na po sa inyo yun. Kaya ko maglaro ng isang araw sa computer shop, walang kain-kain. Pero unti-unti, napigilan ko po yun. Kaya eh. Pagkasabi sa inyo katabi, kaya mo yun eh. Ayaw mo lang talagang ayusin yung buhay mo eh. Ayaw lang talaga din i-assess yung ating sarili. Bakit po? Kasi na-enjoy natin. Kaya ayaw natin i-assess ang ating mga sarili na i-enjoy po natin. Sabi nga po, what you do is louder than what you say. Yung mga bagay na ginagawa mo, mas malakas yan doon sa mga bagay na sinasabi mo. Mas mahalaga talagang application kaysa doon sa mga salita lang na naririnig po natin. Kaya mga kapatid, walk the talk. Kailangan ipakita po natin sa iba ang bunga ng pananampalataya natin. Dapat merong bunga. Pangalawa at pangatlo, letter C. Be an example in love. John chapter 13, verse 35. Sabi po diyan, kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Yung verse po na yan, hindi po nagmumungkahi ang Diyos na sabihin niya, o ganito dapat mahalin mo siya, dapat mahalin mo to. Kapag hindi mo siya nafe-feel na mahalin, huwag mo mahalin. Hindi po ganun ang sabi ng Lord. Ang sabi niya, mag-ibigan kayo. Ibig sabihin po, ito po ay command. Utos. Inutusan po ng Diyos ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga tagasunod na magmahalan sila, mag-ibigan sila. Bakit po? Dahil makikilala sila na sila'y tunay na alagad kapag sila'y nag-iibigan. Tayo kasi hindi tayo ganun eh. Tayong mga tao hindi po ganun. Madalas, nagmamahal tayo ng tao, gusto natin yung ibang tao, kapag gusto natin kasama. Kapag yung tao medyo yung mga inverter na, yung mga tahimik sa gilid. Mga inverter na ayaw natin kausap yan kasi tahimik. Pag kinamusta mo, kamusta ka? Okay lang po. Tapos na yung usapan. Minsan ayaw natin ng ganun eh. Yung gusto natin yung yung mga madadaldal, yung mga ingay talaga. Madalas gusto natin yung mga big time, yung madalas malakas man libre. Gusto natin yan eh. Naalala ko nung bata-bata ako, ang laging sinasama ko, yung mga tropa ko, mga big time din eh. Kasi lagi ako libre sa Meron akong barkada, may PS2 nung time na yun eh. Sa Maynila pa po kami noon, sa Maynila pa. May PS siya. Tapos meron silang videohan. Tinotropa ko yun para libre ako lagi sa videohan. Naalala ko nung bata ako eh. And sometimes, gano'n din po tayo eh. Namimili po tayo ng mga taong gusto nating samahan. Pero alam niyo po, sa verse po na yan, inuutusan tayo ng Diyos na mahalin natin ang lahat. Yung katabi mo, iba ang ugali niyan. Yung nasa likod mo, iba ang ugali niyan. Ako po, iba din ang ugali ko. Pero utos to ng Diyos, mag-ibigan po tayo. Dahil makikilala ng lahat na tayo'y alagad kung tayo po ay nag-iibigan. Inutusan sila ni Jesus na talagang magkaroon ng sakripisyo. Pagmamahal na hindi makasarili. Pagmamahal na naglilingkod na mayroong pag-ibig. May sakripisyo, selfless love, servant love, and sacrificial love. Yung tatlong bagay na yon, na love mo na yon, mahirap ibigay yon sa mga taong mahirap unawain. Mahirap magsakripisyo sa taong paulit-ulit mo nang kinakausap. Minsan, mahirap pong ibigay yung selfless love dun sa mga taong antitigas ng ulo. Ang hirap mag-serve ng merong pag-ibig sa tao kapag yung tao na yun hindi nakikinig sa atin. Mahirap ibigay yun sa tao na yun. Pero ang utos po ng Diyos, ibigin natin sila. Mag-ibigan po tayo.
Doon po kasi tayo nakikilala ng Diyos kapag tayo po ay nag-iibig, nagmamahalan. Sa Matthew chapter 22, basahin po natin. Ang sabi po dyan, love is a command of the Lord Jesus Himself, not an option. Hindi po dapat mamili. Wala kang pagpipilian. Si ganito dahil magaling magsalita, tutropahin ko to. Si ganito medyo utal-utal, diyan ka muna sa iba. Ito, big time to, dito ako. Wala pong dapat ganon, walang ganon. Walang pagpipilian. So sa loob ng tahanan, mga kabataan, nagkakaroon po ba kayo ng pagkakataon, namimili kayo, mamahalin ko ba si nanay? Mamahalin ko ba si tatay? Di ba hindi naman po? Wala tayong ganong pagpipilian. Kahit na minsan tayo nakaranas tayo ng palo sa magulang natin, tama ba? Lahat tayo nakaranas ng palo. Sino hindi nakaranas ng palo? Papaluin namin papaluin namin ngayon para makaranas din po kayo, para quits lang. So lahat po tayo nakaranas ng palo eh. Nakaranas ng pambubugbog minsan. Ako, nabugbog din po ako ng magulang ko. Ako po ay namatilyo sa kamay. Martilyogang ako sa kamay. Nakandila din po ako sa kamay. Pero hindi po ako nagkaroon ng, hindi sumagi sa isip ko na itatakwil ko ang magulang ko. Ganon din po tayo eh. Dapat po, hindi dapat sumagi sa isip natin na hindi ko to iibigin, hindi ko to mamahalin. Bakit po? Kasi utos po yun ng Diyos sa atin. Handang tanong, handa ka bang ibigin, mahalin niyang katabi mo habang buhay? Pastor, parang hindi ko kaya. Parang hindi ko kaya. Like ko tong mamahalin. Ang tigas-tigas ng ulo nito. It is a command. Pakisabi po, ito ay utos. Utos po ng Diyos. Sa Matthew chapter 22, sabi po diyan, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Sa 39, sabi po diyan, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Nung binabasa ko po itong verse po na to, meron po akong na-realize. Alam niyo po, tayo mga tao, tayo mga mananampalataya, kung bakit parang hirap na hirap tayong ibigin yung kapwa natin. Alam niyo po bakit hirap na hirap tayong ibigin yung kapwa natin? Kasi una nating minamahal yung kapwa. Malinaw pong sabi ng salita, una mong ibigin ang Diyos. Si Lord muna, bago yung kapwa. Kaya po tayo minsan, ayaw nating magpatawad. Kasi una mo silang minahal. Kaya nga po ang sabi sa atin, mahalin mo muna si Lord. Bakit po? Kapag minahal mo na si Lord ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa, kaya mo nang ibigin lahat ng kapwa, lahat ng tao sa paligid mo. Nasaktan ka man yan, ano man ang ginawa niyan sa'yo, kaya mo yang ibigin. Bakit? Una mong minahal ang Diyos. At kapag una mong minahal ang Diyos, makikita mo na minahal tayo ng Diyos nung time na tayo ay makasalanan pa. Hindi natin deserve yun. Pero namatay si Lord para sa atin. Bakit po? May una niya tayong minahal. So wag po natin ipagdamot kapatid, mga kabataan. Wag po natin ipagdamot yung pag-ibig sa ating kapwa. Baka pagod ka na. Baka pagod ka na. Kasi una mo silang minamahal. Baliktarin mo. Si Lord muna. Bago yung kasintahan mo, bago yung asawa mo, bago yung mga partner mo, bago yung kasergop mo. Si Lord muna, bago ikaw. Pakisabi sa iyong katabi, si Lord muna. Si Lord muna. Sabi po diyan sa 1 John chapter 3, verse 18, mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit, ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Ipakita po natin ang pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Magpatawad sa mga tao nagkasala sa atin. Unawain sila kahit mahirap intindihin. Tulungan sila kapag nangangailangan. Magpakita ng kabaitan sa kanila kahit walang sukli. Magpakita ng pag-ibig. Bakit po? Una po yung pinaranas sa atin ng Diyos. Pinatawad tayo sa kasalanan natin. Inunawa tayo kahit ang hirap-hirap nating intindihin. Tinulungan tayo sa tayo na tayo nangangailangan. Pinakita niya tayo ng kabutihan kahit hindi po tayo karapat-dapat. Kaya wala tayong karapatan na ipagdamot po yun sa iba. Kailangan natin ipakita yon sa pamagitan po ng ating mga gawa. Sa ating pong conclusion, balikan po natin 2 points na ating pinag-aralan. Number 1,
Check your heart before check others. Suriin mo muna kapatid, yung sarili mo, yung puso mo, bago ka mag-check ng iba. At maging example ka. Maging example ka para tularan ka din nila. Kung may nakikita po kayong kakulangan sa loob ng church, baka ito na pong time para gamitin kayo ng Diyos. Baka may nakikita kayong parang may kulang sa ganito, kailangan ng tao sa ganyan. Ito na po yung time para gamitin kayo ng Diyos. Pero bago natin gawin yung mga bagay po na yon, tanungin natin ang ating mga sarili muna. Magiging mabuting halimbawa ba ako? Tutularan ba ako ng ibang mga tao? Okay ba ang buhay ko? Kapag ginawa ko tong bagay na ito na pinapagawa sa akin ng Diyos, kapag ginawa ko ba itong mga bagay na ito, makakalapit ba sila sa Kanya? Baka mas tayo lang sila masaktan. Makikilala ba nila si Kristo sa buhay ko? O baka sarili ko lang? Lalalim ba sila? O baka manatiling mababaw lang? Tandaan po natin, kagaya po ng ating proposition kanina, hindi po tayo tinawag, hindi po natin nakilala si Jesus para maging perpekto po tayong mananampalataya. Ang isang mabuting halimbawa ay hindi yung walang kasalanan. Bakit? Walang taong walang kasalanan. Lahat tayo nagkakasala. Pero sabi po dyan, ang isang mabuting halimbawa, yung marunong umamin, yung marunong magsisi, yung marunong magpatuloy sa pagbabago. Yung po ang pagiging mabuting halimbawa. Marunong magpakumbaba. Ang role po natin sa loob ng simbahan, hindi mag-observe. Anong oras na? Hindi pa natatapos ha. Panay check sa orasan eh. Anong oras na, pastor? May lunch pa kami. Alis kami. Ang role po natin hindi mag-observe. Ang role po natin mag-influence ng tao. Kung kulang sa disiplina ang tao, ipakita mo kung paano maging disiplinado. Amen po ba? Kulang sa disiplina. Ikaw ang maging model na pagiging disiplinadong tao. Disiplinadong mananampalataya. Kulang sa commitment. Ipakita mo ang tunay na committed na mananampalataya. Kulang sa love. Ipakita mo ang pagmamahal kahit hindi ka nila unahin. Maging magandang halimbawa po tayo sa ating mga kapwa. Meron po isang istorya, isang lalaki sa loob ng church. Ito pong tao na to, lagi siyang present sa mga gawain, lagi siyang maaga. Kung ang panambahan po nila 7:30, mas mga 6:30, nandun na po siya sa loob ng sambahan. Tapos nagulat siya, bakit wala pang tao? So lagi niya pong ginagawa yun, every Sunday ginagawa po niya. Tapos nagtataka yung ibang mga tao sa paligid niya, sabi niya, bakit ang aga lagi nito? So pagkalipas ng another week, another Sunday na naman, maaga naman siya. Siyempre, praise and worship, late, dumating. Yung mga tao, late na rin dumating. Ang aga niya. Sabi ng mga tao sa kanya, bro, bakit ang aga mo lagi sa church? Ano yung sinabi niya? Wala po siyang sinabi. Hindi siya nagsalita. Pagkalipas ulit ng another na Sunday service ulit, ang aga niya naman, nagtanong na yung mga praise and worship team, ang dami nagtatanong sa kanya, bakit ang aga mo palagi pag Sunday? Hindi na naman po siya sumagot. Alam niyo po, ginagawa niya yon weekly. Walang motibo. Ginagawa niya lang yon. Hanggang sa napapansin niya, unti-unti, yung praise and worship team, nagiging maga na rin. Unti-unti, yung mga tao sa church, nagiging maga na rin. Unti-unti, yung mga tao sa church, nagiging committed na rin. Tapos tinanong siya, sabi niya, bakit mo ginagawa naging maga? Doon lang siya sumagot. Nung ginagawa ng mga tao, sabi niya, gusto ko kasi mag-set ng standard. Gusto ko mag-set ng standard sa loob ng church. Pero hindi ko kayo pinupush na gawin niyo yun. Kapatid, baka meron kang gustong mangyari sa loob ng simbahan. Meron kang gustong ipilit na mangyari sa loob ng cell group. Huwag muna dila, bibig ang gamitin. Kailangan ikaw muna ang unang gumawa. Hindi po natin mamalayan, unti-unti, ginagaya ka na nila. Unti-unti,
nagiging mapagpatawad na rin sila. Unti-unti, naging committed na rin sila. Unti-unti, talaga nag-involve na sa gawain. Bakit? Kasi ikaw, nag-set ka ng standard, dapat ganito. Nagpakita ka ng mabuting halimbawa. Hindi po tayo tinawag para mag-observe. Tinawag po tayo para mag-influence ng iba. Tandaan po natin to. Hindi mo kailangan maging pastor o maging diakonesa para makapag-influence ng ibang tao. Hindi mo kailangan maging cell leader ka muna bago ka makapag-influence ng tao. Hindi mo kailangan ng posisyon. Minsan kahit simpleng-simple ka lang, kayang-kaya mong maging influence sa ibang tao. Remember Peter? Si Pedro? Siya po ay simpleng mangingisda lamang. Pero ginamit ng tao, ginamit ng Diyos, nag-preach. Thousands of people ang nagpabaptize, nakinig. Simpleng tao lang. Kapatid, kaya mo rin yon. Kaya mo rin makapag-influence ng ibang tao. Pero dapat magsimula po muna sa ating lahat. Check po natin ang ating mga puso. At kapag na-check natin ating mga puso, magiging tama ng perspective natin. Kapag tama ng perspective natin, magiging passionate na tayo sa ginagawa natin. At kapag passionate na tayo sa ginagawa natin, doon natin makikita yung bunga. Amen po ba? Sabi po diyan, ang tunay na pagbabago, hindi yan nagsisimula sa reklamo. Nagsisimula ito sa taong tahimik na nagiging halimbawa. Huwag puro reklamo. Kailangan tahimik na nagiging halimbawa. Kayang-kaya mong gawin yan, kapatid. Kayang-kaya mo makapag-influence ng ibang tao. Influence sa family mo, sa trabaho mo, sa office mo, sa school mo, sa community mo. Kayang-kaya mong gawin yan. Kailangan mo lang ng tahimik na pagiging mabuting halimbawa. Dito po magtatapos. Sabi po diyan, sa huli po, mas malakas ang impluensya ng buhay na may integridad kaysa sa libo-libong salita. Pwede natin basahin ng sabay-sabay. Ready? Go. Sa huli, mas malakas. Magandang tanghali po sa ating lahat.